Ang sitwasyon ni XRP at ang United States Securities and Exchange Commission o SEC ay talagang komplikado. Noong nakaraang taon, isang New York District Court ang nagdesisyon na ang XRP ay hindi isang security. Ngunit hanggang ngayon, ang SEC ay patuloy na ipinipilit na ang XRP ay isang security. Ito ang naging dahilan kung bakit nagsampa ng kaso ang Bitnomial, isang nangungunang crypto derivatives exchange, laban sa SEC. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, itong nakalipas po na buwan ng August, ang Bitnomial ay nag-apply sa US Commodity Futures Trading Commission o CFTC para maglunsad or maglabas ng kanilang futures contract para kay XRP. Ang application na ito ay isinagawa matapos maglabas ng final judgment si Judge Analisa Torres sa kaso ng SEC laban sa Ripple. Sa desisyong ito ay tinanggihan ni Judge Torres ang claim ng SEC na ang XRP ay isang security. Ngunit nang magplano ang Bitnomial na i-launch ang XRP futures contract, kinontak sila ng SEC. Ayon sa SEC, ang XRP futures contract ay sakop daw ng kanilang regulatory authority at ito ay classified bilang isang security futures. Ang SEC ay nagbabala sa Bitnomial na sila ay lalabag sa Federal Securities Law kung ilulunsad o ilalabas nila ang XRP futures contract nang hindi sumusunod sa mga patakaran ng SEC. Sa kanilang reklamo ay binanggit ng Bitnomial na habang nakikipag-usap sila sa SEC noong August 23, ibinigay ng SEC ang 3 summary judgment brief mula sa kanilang kaso laban kay Ripple upang patunayan ang kanilang claim na ang XRP ay isang security. Sa mga brief na ito, ipinahayag ng SEC na nilabag ng Ripple ang Section 5 ng Securities Act sa pamamagitan ng kanilang pagbebenta ng XRP. Ayon sa SEC, ang XRP ay isang security ayon sa Howey test. Ngunit ayon sa Bitnomial, hindi binanggit ng SEC na tinanggihan ng New York District Court ang kanilang claim na lahat ng sales ng XRP ay investment contracts. Ayon sa korte, habang ang ilang sales ng XRP ay maituturing na securities, ang token mismo ay hindi isang security. Ang hindi pagbanggit ng SEC sa verdict ni Judge Torres ay maaring ituring na misleading. Sa kasalukuyan, ang SEC ay nagkakangad na baligtarin ang desisyon sa kaso ng Ripple sa pamamagitan ng isang appeal. Bagaman hindi pa opisyal na naisusumiti ng SEC ang kanilang brief, may mga espekulasyon na maaring hindi nila iapila ang non-security status ni XRP. Noong nakarang taon, inamin ng SEC sa kanilang nabigong interlocutory appeal attempt na ang XRP bilang underlying asset ng mga securities transactions ng Ripple ay isang computer code na walang inherent value. Ang tanong ngayon ay kung babaguhin ng SEC ang kanilang posisyon at hamunin ang non-security status ni XRP sa kanilang appeal brief. Ito ay isang patuloy na umuusbong na kwento at magiging interesante kung paano ito magtatapos. At ayan, sa kabuuan ay ang masasabi ko po rito ay ang kasong ito ay nagpapakita po ng patuloy na debate at legal na labanan sa pagitan ng mga regulators at ng cryptocurrency industry. Ang desisyon ng korte at ang mga aksyon ng SEC ay mayroon pong malaking epekto sa hinaharap ni XRP at ng buong crypto market.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.